Sa bayan ng Sapporo ay nagtakip ng mukha sila Tony at Ushiyama upang di sila makilala ng hinahanap nilang preso na killer. Nakita nila si Eiji na sinabi sa bata na nakita niya ang nawawalang aso nito. Naalala ni Botero nung nakakulong pa sila ay pinaasa daw siya ni Eiji na nakita nito ang natitirang relatives niya. Pero nalaman niya kay Ushiyama na hindi totoo ang sinabi ni Eiji dahil mahilig lang itong makitang madismaya ang mga tao. Kaya ngayon ay nadismaya din ang bata dahil di talaga alam ng preso kung nasaan ang aso niya. Nais niya rin patayin ng bata kaya nakialam na sila Ushiyama. Pero niloko siyang merong sexy sa likod sabay takbo, ngunit nahuli siya at binalibag, saka hinagis. Nagmakaawa ito ngunit binalibag muli, ngunit tumakbo pa rin ito sa Macho Papa. Habang nagpapahinga sila Yoshitake ay nawasak ni Ushiyama ang lugar. Natuwa si Esirpa nang makita si Pototoy Master ngunit dumating din si Hijikata kaya nagpatayan sila ni Sugimoto. Nakapagtago ang bida saka nagpatuloy sa patayan ngunit pinigilan sila ni Ushiyama. Kaso binalibag ng bida. Tinuhad din ang mukha nito ngunit pinigilan pa rin si Sugimoto kaya pinalo siya ni Botero na pinatalsik lang. Tumigil lang sila nang dumating si Kadokura. Pinigilan ni Esirpa na patayin ng matanda si Sugimoto at nagbabala si Kadokura na baka dumating ang 7th Division at ang mga pulis at baka nandoon din sila Ogata. Na-excite ang Russian sniper nang marinig ang pangalan ni Ogata. Samantala pinagmamasdan na sila ng Japanese sniper. Dahil nakapag-usap na sila ay nalaman nilang maganda naman ang mga plano ni Hijikata para sa nakararami kaya si Tsurumi na lang ang nais nilang pigilan na makakuha ng ginto. Kaya nag-usap sila Hijikata at Esirpa upang magtulong na makrack ang code kung nasaan ang ginto. Naisip nilang may mga fake na nakahalo sa mga balat na nakuha ni Ariko mula kay Lieutenant Tsurumi upang sila ay malito kaya nalilito na nga si Esirpa. Habang nagpapahinga ay tinanong ni Yoshitake kung anong gagawin ni Ushiyama kung makuha nga nila ang ginto. Sagot nitong gagamitin niya ang gold upang makalaban ng malalakas na tao sa buong mundo ngunit si Yoshitake ay puro kamanyakan ang balak. Dahil isa ring Aino si Ariko ay sinabi ni Esirpa na malalaman din nila ang nangyari sa kanilang mga ama habang sinusolve ang mga tato. Saka nagalit si Nagakura dahil kailangan na nilang magpahinga para sa misyon. Habang nag-iimbestiga ay naglululo lang si Yusami na mula sa 7th Division. Nakita ng reporter kung nasaan siya saka nalaman nito na dito magaganap ang susunod na pagpatay. Ngunit nakita siya ni Yusami na nais malaman ang nalaman niya pero di nagpatinag si Tokuboko kahit anong gawin. Mabuti ay dumating ang isang lalaki kaya nakatakbo at nakapagtago. Kinabukasan ay nagplano sila kung paano hahanapin ang pumapatay sa mga kababaihan sa gabi. At ang isang matanda ay napaiyak na lang nang mapatay din ang kanyang kaibigan. Nakauwi naman ng reporter na sugatan pero itinuro niya pa rin sa mapa kung saan ang susunod na target ng killer. Naghahanda ang mga bata ni Tsurumi na magtungo sa Sapporo. Saka nakiusap si Sekishima kay Koita na kumilos lang ito ng normal kapag nandyan si Tsurumi upang hindi mapansin na alam nilang ginagamit lang sila. Nag-aabang sila Sugimoto at sinabi ni Hijikata na maghiwalay sila at gumamit ng mga paputok na signal kung isang presong may tato nga ang killer. Nag-alala si Botero sa dalaga dahil kung mapatay ito ay di na nila makakrack ang code ngunit mas nais sumama ni Esirpa dahil mas safe siyang kasama si Sugimoto. Pinagtago ni Sugimoto si Esirpa dahil baka dumating din ang lone sniper na si Ogata. Pero naisip ng batang Aino na kung pakay pa rin ng sniper ang ginto ay di siya nito papatayin. Nagpanggap na babae si Kadokura at nang may dumating ay binanata nila ito ngunit wala itong tato. Samantala pinaghihinalaan nilang si Michael Ostrich na isang preso ang tunay na killer dahil isa itong preso na gumagawa ng mga pagpatay upang gayahin si Jack the Ripper. Minala si Kadokura dahil nakita pa siya ni Yusami kaya tumakas siya kaso nadapa. Dahil dati siyang chief warden ay di siya sinaktan ni Yusami ngunit nalaman na nandito rin ang grupo ni Hijikata. Nag-signal na si Kirawas kaya nakita ni Hijikata ang tunay na killer at nakita ito ng lahat kahit ni Ogata at Lieutenant Tsurumi. Dahil sa signal ay patungo na ang kanilang mga kakampi. Subalit dumating rin ang 7th Division kaya inihagis sa kanila si Yusami saka pumasok sa bintana. Tumakbo na rin ang Reaper na binaril ni Kontaro ngunit hiniwa siya nito saka ito tumakas sa shotgun. Kaya nagsignal si Nagakura sa mga kasapi na nakatakas ito. Samantala nakita na daw ni Vasily si Ogata. Di pala napuruhan si Kontaro saka dumating ang mga kasama at agad na pumasok si Sugimoto kaya nahiwalay si Yoshitake sa kanila. Galit na galit si Nikaido at umatake si Koita na nalagyan ng beer. Muntik na si Esirpa kaya nagalit si Sekishima. Saka umatake ang ating bida at bago siya mabaril ni Kikuta ay umatake si Ushiyama kaya nasira ang mga drum at nakainom sila ng napakaraming beer hanggang sa bamahan ng alak at inanod nito ang apat. Dahil nalasing ay di sila makapaglaban ng maayos. Kaya sinamantala ni Kikuta upang makuha si Esirpa kaso tinutukan siya ng lason upang makatakas habang pinapanood sila ni Ogata.
Giit ni Kikuta na alam ni Surumi ang nais niyang malaman kung sinong pumatay sa 7 Aino na may kinalaman sa ginto. Papatayin sila ni Ogata ngunit nakakita ito ng multo kaya nakailag sa baril ng Russian. Ang nais lang nila Hijikata ay makuha ang preso at umalis pero dumating kasi ang 7th Division. Nasira ang baril ni Ogata kaya balak niyang kunin ang naiwan ni Usami na baril. Samantala lasing pa rin sila Sugimoto kaya di makapaglaban. Pero nakuha ng bida ang baril saka siya tumakbo. Habang kinukumbinsi ni Kikuta na sumama na sa kanila si Esirpa ay dumating si Usami na pinigilan ni Kadokura kaya muntik na siyang masaksak pero nakatakas naman si Esirpa at muntik nang tamaan ng lason si Kikuta habang hinabol ni Usami ang isa. Pinatay ni Vasily ang isang lalaki sa pag-aakalang si Ogata ito kaya nakakuha na si Ogata ng baril. At si Tony ay gamit ang pakiramdam upang maging guide sa dilim. Subalit si Esirpa ay nakita ni Michael. Naghanap ng magandang spot si Ogata para labanan ng Russian sniper. Binaril ni Kantaro si Michael ngunit nakapagtago pa rin ito at naisip na sunugin ng maraming dayami saka siya tumakas. Nahuli ni Usami si Kadokura at pinaghihiwan nito ang kanyang damit hanggang sa makuha ang tinatago niyang balat na may tato. Saka pinalo-palo siya nito para parusahan. Nang dumating si Ogata kaya naglaban ng dalawa. Nakita ng killer si Esirpa. Kaya naalala nito ang nakakatuwang kwento ng woman tribe ng Aino na walang lalaki pero nabubuntis daw kung mapasukan sila ng hangin mula sa silangan. Naalala ni Esirpa na tinanong niya rin ito sa kanyang ama. Samantala may galit pala ang killer sa kababaihan kaya siya pumapatay kaya pinalo-palo siya ni Esirpa. Dahil sa sunog ay dumating ang mga bumbero samantala natutuwa si Eiji sa mga nangyayari. Nahuli nito si Esirpa na sinabing kinamumuhian niya maging ang sariling ina. Mabuti na lang ay dumating si Sugimoto na hiniwa ang baliw at sinakal ito gamit ang sariling intestine saka pinagbayad sa mga kasalanan. Naglakad itong labas ang intestine at ang dami pang ebas kaya pinatay na siya at nahulog sa bintana. Saka winasak pa ni Ushiyama bilang paghihiganti sa mga pinatay nitong babae. Binubugbog ang sniper at ang akalang talo na ay bigla itong nakapag-reload gamit ang bibig at nabaril niya si Usami. Kaya ito naman ang tumatakbo sa sniper. Ang baliw na Eiji ay hinila ang hagdan at umakyat. Nakita ni Ogata si Michael na nahulog saka nakita niyang tumakas si Usami. At kahit maraming nakaharang ay nagawa niya pa rin itong tamaan sa mga bintana. Isang malaking kawalan kay Surumi ang pagkatalo ni Usami dahil mababawasan ang mga baliw niyang tauhan. Saka ipinangako ng lieutenant na di niya ito makakalimutan. Samantala nagpasikat si Eiji at sinabing di na nila maso-solve ang code pag tumalon siya sa loob. Pero di siya pinansin dahil alam na pala ng lahat na kahit di kompleto ang 24 na tato ay makakrak pa rin nila ang code. Akala niya ay madidismaya ang mga ito pero siya lang pala ang nadismaya. Subalit sa pagkainis ay nahulog siya sa labas at natawa pa bago tuluyang natigok ang baliw. Delikado sila Sugimoto sa lumalaking sunog at nakasalubong si Kadokura. Nakita nila sa basang Kadokura na siya pala ang may ika-24 na tato pero napatay na daw si Noperebo bago ito matapos. Dinala naman nila Hijikata si Michael para makuha ang balat. Subalit di makalabas sila Sugimoto na nasusuffocate na sa usok. Nandoon sila Shiraishi at si Bot Arrow ang pumasok para iligtas sila. Samantala nagkasalubong sila Kikuta at Ogata pero di sila nagpatayan. Nahanap naman sila nito kaso kinuha lang si Esirpa at binanata niya ang mga kasama. Kaya inatake ng bida subalit wala na siyang sapat na lakas. Samantala walang alam si Yoshitake na nagtraidor si Bot Arrow. Sa nakaraan ay galing na naman ito sa Bartolina dahil binugbog niya si Eiji. Pinag-usapan din nila ang kanilang mga gagawin kapag nakatakas at nahanap na nila ang mga ginto. Giit ni Botero na nais niya lang magkaroon ng malaking pamilya dahil minsang naubos ang angkan niya. Kumapit si Esirpa kaya sinabi ni Botero na kailangan niya lahat ng ginto para siya ay maging hari. Pumasok na rin si Yoshitake para tulungan ng bida samantala dumating sila Koita at Sekishima kaya wala siyang nagawa kundi ang magtago. Nakita niya ang baha ng alak at kumapit si Esirpa kaya inabot siya ng espada pero nakatakas pa rin ng pirata. Pagdating ni Sekishima ay kinuha niya si Esirpa ngunit iniligtas niya si Koita at tumakas muli si Bot Arrow. Pero nakatakas si Esirpa dahil pinili siya nitong iligtas. Subalit gamit ang chopstick ay nahuli naman ito ni Nikaido. Dahil dito ay pinag-utos ni Surumi na umatras na sila. Sumugod si Sugimoto kay Bot Arrow. Samantala wala ng lakas si Kadokura na nasa nasusunog na storage room. Subalit absent si Kamatayan kaya binalik ito sa kanilang relax with kumot and drinks. Dumating na rin si Kikuta kaya aalis na sila Surumi. Ayaw lumaban ni Bot Arrow kaya nagpapaliwanag siya pero binanata na siya ng bida. Saka pinigilan siya ni Yoshitake upang malaman kung nasaan si Esirpa na sinabi nitong kinuha ng 7th Division. Niyaya din sila ni Bot Arrow na mag-solo sa ginto pero tumanggi si Sugimoto. Saka nakita nila ang mga tunay na bumbero dahil nagpanggap na bumbero sila Surumi para makatakas. Si Bot Arrow pa ang nag-drive at sinabi nila kay Hijikata na nakuha si Esirpa.
Nahanap nila ang mga ito kaya pinagbabaril sila at napaliko naman si Bot Arrow at dumaan sa isang bahay hanggang makabalik sa kalsada. Sinundan nila ang sinasakyan ni Tsurumi at muntik pa silang mapatay nito ngunit nanghihina na si Bot Arrow. Tapos iniligtas nito si Yoshitake mula kay Kikuta. Samantala pinagpapatay ni Hijikata ang mga tauhan ni Tsurumi. At nalaman ng mga decoy lang ang mga sako na dala nito. Nakakapit si Sugimoto na sinalubong naman ni Kikuta saka umatake din ang baliw na Tsurumi. Mamamatay na si Bot Arrow kaya binigay niya na ang hawak na tato at sinabi ang lahat ng nalalaman kaya wag daw siya nitong kakalimutan na ipinangako naman ni Yoshitake. Napatay ang kabayo ni Koite saka sumakay ang matandang babae at pinatakbo ang kabayo. Samantala ngayon palang napansin ni Sugimoto na kilala niya pala si Kikuta saka pinagbabaril siya ng lieutenant at sinipa ng dating kaibigan. Nakipaglaban ito kay Sekishima hanggang sa mahulog si Esirpa na iniligtas ni Sofia kaya mukha niya ang napuruhan pero wala pala doon ang dalaga. Saka nakasuntok pa siya ngunit nawala na siya ng malay. Kalaban ni Koita ang mga rebelding Russia na kasamahan ni Sofia. Ngunit dumating sila Tsurumi para tumulong. Saka nalaman nilang Russian din ang matandang babae. Sumakay ang bida kay Yoshitake ngunit napakabagal. Kaya sinubukan niya ngunit bumangga lang sila. Tuluyan ang naging bihag ang dalawa. Sa labas ay naghihintay sila Kikuta sa mga kasamahan pero pinatay na pala ni Hijikata ang mga ito. Samantala balak ng mga kasama ni Sofia na sumunod. Nakita ni Koita na lihim na pinakikinggan ni Sekishima si Lieutenant Tsurumi. Pero alam daw ni Sekishima na nais niya rin malaman kung dapat pa bang sundin si Tsurumi. Nagtago sila dahil nag-check muna si Tsurumi kung wala ng tao bago niya kausapin si Sofia. Alam nila Sugimoto kung nasaan sila Tsurumi pero tatawagin muna nila ang mga kasama kaso bumangga na naman sila. Tinanggal ni Tsurumi ang busal ni Esirpa at nagbantang huwag sisigaw. Nagtaka ang matanda dahil kilala siya ni Tsurumi. Dahil sa buto ng mag-ina ni Tsurumi ay nakilala ni Sofia na siya ay si Hasegawa. Nakikinig pa rin sila Koita habang kinikwento ni Tsurumi kung ba't kinailangang mamatay ng ama ni Esirpa. Sa nakaraan ay kasama niya si Sekishima sa Vladivostok sa Russia. Nagtanong ang isang matanda tungkol sa nawawalang si Hasegawa. Kaya napansin ni Sekishima na pareho ito ng middle name ni Tsurumi. Ngunit ngayon ay nalaman niyang si Tsurumi pala talaga ang tinutukoy ng matanda dahil totoong naging spy ito noon ng Japan sa Russia. Giit ni Tsurumi na 50 years ago ay nangolekta ng mga ginto ang Aino tribe upang bumili ng mga armas upang protektahan ang kanilang tribo sa Russia o sa Japan. Subalit lumubog ang barko na sinakiyan nila kaya di nagalaw ang mga ginto. Nang malaman nila Wilk ang tungkol sa ginto ay nagtungo sila nila Kir Oranke sa Japan upang hanapin ito at gamitin para makapagtayo ng bagong bansa para sa mga naipit sa digmaan ng Russia at Japan. Sinisisi ni Tsurumi ang pagpapapicture nila Wilk sa Photoshop nila kaya nadamay ang kanyang asawa dahil mga rebelde pala ang tatlo. Naisip nila sa Kishima na nais lang nitong masakop ang Vladivostok upang maiuwi ang mga buto ng mag-ina. Napabilang na si Wilk sa mga namumuno sa mga Aino. Ngunit nagagalit si Kir Oranke dahil ayaw nang sundin ni Wilk ang kanilang plano at sa halip ay nais na lang protektahan ang lupain ng mga Aino. Nagtalo ang dalawa hanggang sa umabot sa pisikalan. Pero di siya pinatay na tanda ng pagiging malambot ni Wilk mula nang ipanganak si Esirpa. Nagtungo sila Tsurumi sa ama ni Ariko na si Shiro Makor. Dahil tutol daw si Shiro Makor sa balak na pag-aaklas sa Japan ng mga kasama ay nagkaaway daw sila. Dagdag pa nitong kanidnap ng mga kasama si Kim Espo na siyang nakakaalam kung nasaan ang ginto. Sinabi ni Shiro Makor ang lahat ng nalalaman upang pigilan ng mga kasama na pinamumunuan ni Wilk. Dito na sinabi ni Tsurumi na dating rebelde ng Russia si Wilk at ang pakay lang nito ay ang ginto ng Aino upang gamitin sa Revolutionary Army sa Russia. Biglang umalis si Shiro Makor dahil sa nalaman. At kinabukasan ay nakita nila itong sugatan dahil nagpatayan daw sila dahil sa impormasyon ni Tsurumi tungkol sa pinagmulan ni Wilk. Upang mapeke ang pagkamatay ay binalatan daw ni Wilk ang sariling ulo at nilagay sa ibang ulo. Saka ginamit niya ang mukha ni Kim Espo. Nakita ni Tsurumi na tinanggal nito ang mga mata dahil malalaman na ibang ulo ito pag nakitang di kulay blue ang mata. Hinanap ni Tsurumi si Wilk na nakilala niya dahil sa blue eyes nito. Ngunit nakapagbangka na si Wilk kaya binaril niya at nahulog, saka nahulog din ito ang mukha ni Kim Espo pero nakaligtas at kusang nagtungo sa Abashiri Prison para makatakas kay Tsurumi dahil di nito kasando ang warden. Sa Abashiri Prison ay nagpalit ng pangalan si Wilk bilang Naperabo upang isipin ni Kir Oranke na patay na siya. Pero nang makita ni Kir Oranke ang tato ay naisip niyang si Wilk ang may gawa nito at alam na nito kung nasaan ang ginto. Sa pag-iisip ni Kir Oranke ay tinraidor na talaga siya ni Wilk kaya pina-headshot niya ito. Naghihintay pa rin sa labas sila Sugimoto kaya nagpa siya si Ariko na magpanggap na tapat pa rin kay Tsurumi. Sinabi ni Tsurumi na kundi dahil kila Wilk at Kir Oranke ay malamang nabuhay pa rin ang kanyang pamilya. Saka pinakita nito ang bala na tumama sa kanyang mag-ina dahil hindi pala ito stray bullet mula kila Sofia dahil nagmula ito sa mga Russian soldier.
Pinakita din nito ang mukha ni Wilk at nalaman ni Asirpa na ang tatay niya rin pala ang dahilan kaya nabaliw si Surumi sa pagkuha ng ginto. Tinanong ni Sofia kung paghihiganti lang ba ang pakay nito. Naisip ni Sekishima na kung paghihiganti lang ito ay papatayin niya na si Surumi. Ngunit sinabi ng lieutenant na ang layunin niya ay para sa ikabubuti ng buong Japan laban sa Russia kaya natuwa sila Sekishima at Koite sa narinig. Nasa labas na si Ariko pero nakabantay si Nikaido. Ngunit nang tinuro niya si Sugimoto ay umalis ito agad. Pinaliwanag ni Surumi na hindi rin posible ang pangarap nila Sofia at pati na ng grupo ni Hijikata na magtayo ng sariling bansa. Pero sinabi nitong di naman si Wilk ang dapat sisihin sa lahat. Napatunayan niyang hindi daw kailangan ng ginto ng mga Aino. At ang mga naghahanap ng ginto ang sumira sa kanilang ilog kaya sa halip ay nakasama pa ito sa kanila.